So, magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw po, gusto kong pag-usapan ang good news. So, ano nga ba yung good news natin, no? So, kaninang umaga po ito, no, mga kababayan, nagtungo po ang ating mahal na Pangulo dito po sa may Coron, Palawan. Ayan. Bali, fulfilling the commitment to enhance the economic welfare of agrarian reform beneficiaries and boost the nation agriculture productivity, pinangunahan ni President Bongbong Marcos and the Department of Agrarian Reform to distribute po the Certificate of Land Ownership Award. Ayan, sa distribution benefits 1,217 agrarian reform beneficiaries from the 1,234 e-titles issued and registered under the Department of Agrarian Reform support to parcelization of lands for individual titling project with an aggregate area of 2,921.96 hectares. An additional 53 KLOAS are also distributed, totaling 4.8277 hectares of land in Nara, Palawan, which is a resettlement area. Ayan, the Department of Agrarian Reform sees the distribution as a breakthrough after all the challenges that hindered the acquisition and distribution of the Busuanga Pasture Reserve, a vast tract of agricultural land in the island municipalities of Coron and Busuanga. Now, these agricultural lands are finally being handed over to landless farmers, including 19 agricultural graduates and 50 rebel returnees. So yun mga kababayan, narinig nyo kung gaano kadaming land titles, yung mga KLOAS na ipinamahagi para sa ating mga kababayan. So alam nyo naman mga kababayan na mula pa nung umpisa, isa na po sa mga programa ng ating pamahalaan ang suportahan ang ating mga magsasaka. Kasi mga kababayan, syempre, isa sa priority ni PBBM, aside sa priority ng ating mga magsasaka, syempre yung food security natin. Hindi lang naman si PBBM ang makikinabang dito. Hindi lang naman magsasaka ang makikinabang dito. Ang makikinabang po dito, ang lubos, ay tayong mga mamamayang Pilipino. Siyempre, pag sapat na, mas sagana na yung mga ani natin, hindi na po natin kinakailangan bumili pa sa mga karatig bansa natin, no, ng mga bigas, ng mga iba pang pagkain, no, yung mga food commodities na kinakailangan natin. So, tuloy ko po Bali, yung event po kanina, isa po sa mga highlights din. Yung demonstrates the ceaseless efforts to foster rural development in agrarian reform communities and enhance ease of transport. President Ferdinand Marcos Jr. and DAR Secretary Conrado Estrella turning over key farm-to-market routes to respective proponents. This project includes San Nicolas to Sitio Canyogan FMR or farm-to-market roads, Sitio Nalbot to Arado farm-to-market roads, and Busuang to Karuray farm-to-market roads. Yan. These farm-to-market roads are poised to improve connectivity between farming communities and local markets. So, sa tulong po nitong farm-to-market roads, na sinimulan pa noong, if I'm not mistaken, para mga first quarter of the year or last year ata to, sinimulan, no, ni PBBM. So, sa tulong po nito, mas mapapalapit na or mas direct na, no, yung mga areas po, yung mga communities, farming communities, sa ating mga markets, yung mga local markets. Kumbaga, parang halimbawa, ang biyahe is 2 to 3 hours. Dahil sa farm-to-market roads, mapapaiksi na lang. Para maging 1 hour na lang, half an hour, ganyan. Ganun na lang po. So, hindi na siya mag-spend ng sobrang habang oras, no. Ayan, directly enhancing the quality of life and economic activities of around 1,075 agrarian reform beneficiaries in the 1st Legislative District of Palawan. So, yan mga kababayan, ay good news po ito, no? And other than that, same day today,
PBBM, alam nyo naman, bilang Pangulo, na sobrang nagmamahal sa ating mga kababayan at sa ating bansa, hindi ito napapagod. Hindi ko nga alam kung nagpapahinga pa ba itong presidente natin. Kasi, papansin nyo naman sa araw-araw na nagdaan, ilang mga activities yung mga pinupuntahan ni PBBM, ilang meetings yung dinadaluhan niya, no? Para sa ikauunlad ng ating bansa at syempre sa ikauunlad ng pamumuhay ng ating mga kababayan Pilipino. Kung ako tatanungin yung mga kababayan, kung ako yung ganyan na kung saan nagpupunta para lang maglingkod sa ating mga kababayan, parang isa, dalawang lugar na puntahan ko, nakakapagod na. Kasi biyahe pa lang po, nakakapagod na. What more, maglalakad ka pa, mag-speech ka pa, yung init pa ng panahon, dagdag pagod din yun. Pero si PBBM, isa, dalawa, tatlo, minsan apat na activity ang ginagawa sa isang araw. Grabe, hindi mo alam kung nagpapahinga pa eh. Hindi mo alam kung nakakapagpahinga pa siya ng maayos eh. Pero, kahit na anong gawin ng ating Pangulo, marami pa rin sa mga kababayan natin. Or, actually, hindi na kasi sila ganun karami kasi may mga kababayan tayo na nakaka-appreciate talaga yung mga gesture or yung mga pagtatrabaho na ginagawa ng ating Pangulo, diba? So, alam mo yun, kahit na ginagawa mo yung tama, nagtatrabaho ka, naglilingkod ka sa mga Pilipino, may mga negatibo pa rin tao ang magsasabi ng hindi maganda sa'yo. Hindi mo na lang tuloy alam kung saan ka lulugar eh. 'Di ba? Pero sabi ko nga sa inyo, ang presidente natin hindi niya po priority pumatol sa mga toxic na tao na kagaya po ng mga kritiko niya. Kasi ang tanging priority niya talaga maglingkod para sa ating mga kababayan. So, sabi ko nga po, hindi lang yun yung ginawa ni PBBM, no? Bali, si PBBM po, katuwang din po niya si General Manager Mel Robles ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Philippine Charity Sweepstakes Office, ayan. Bali, pinangunahan ni PBBM yung pag-turnover ng 51 patient transport vehicles. Ayan, sa mga local government po ito, ha? Ng Western Visayas. Bali, ginanap po ito dito sa may Pasig City, Iloilo. Saan nyo po, nauna na po ni PBBM mag-distribute dito sa may, ginanap po siya sa Clino Grandstand, kung saan nagbigay siya ng 129 na patient transport vehicles para sa mga local governments doon. 129 yan mga kababayan. And other than that, nagbigay din si PBBM ng 69 po ata yun, no? Dito naman sa may Ilocos region. Bali, nung birthday po na ni Apulacay, ni former President Ferdinand Edralin. Yan, bali nung birthday niya, nag-distribute si PBBM doon ng mga patient transport vehicles din sa local governments din po doon. So, ang initiative nga po ng PCSO para po dito sa medical transport vehicles na dinonate po, donation program, ayan, is to aims to provide accessible and safe transportation of patients to hospitals, particularly those in conflict-stricken areas, vulnerable communities, and geographically isolated and disadvantaged areas. Yung mga lugar na mahirap puntahan, mga lugar na naaapektuhan ng mga calamities, magagamit po itong transport vehicles na ito, no, para maihatid ng ligtas ang kanilang mga pasyente. So, napakalaking bagay ito sa bawat local government dito sa ating bansa. Kasi may dagdag na silang magagamit, no? And syempre, nagpapasalamat tayo sa walang sawang pagtatrabaho ng ating Pangulo. Syempre, katuwang po dito sa pag-distribute na ito si GM Mel Robles. So, as of today, mga kababayan, total of 456 patient transfer vehicles na po ang napapamahagi sa ating local government sa iba't ibang probinsya po dito sa ating bansa. So, syempre, hindi lang yan mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, napakasipag ng ating Pangulo, 'di ba? So, aside po dito sa land title sa distribution sa Coron, Palawan, and dito sa may PTVs na pinamahagi ni PBBM dito sa may Iloilo, sa Iloilo din po ginanap itong distribution ni PBBM ng electronic titles or yung e-titles
and CLOAS or Certificate of Land Ownership Award. Ayan. Bali, the Department of Agrarian Reform, a combination of 2,588 e-titles and CLOAS covering a total of 2,643.52 hectares. Ang laki, di ba? Of land area is distributed to more than 1,900 agrarian reform beneficiaries from the province of Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, and Iloilo. These land titles po are part of the Department of Agrarian Reform Beneficiaries Comprehensive Agrarian Reform Program, which helps enhance rural development and to support the parcelization of lands for individuals titling project that ensures the security of the land tenure by providing individual e-titles. Ayan. Mga kababayan, yun nga, namahagi si PBBM ng mga land titles. Alam nyo naman po na isa sa mga priority ng ating presidente yung ating mga magsasaka. Suportahan ng ating Pangulo, ating mga farmers, ating mga fisher folks, para po yung food security natin, 'di ba? Syempre, napakalaking tulong na yung Pangulo mo ay sinusuportahan itong ating mga magsasaka. Sabi nga ni PBBM, yung pagsasaka yung isa sa may pinakamahirap na trabaho. Tapos sila pa yung parang pinakamahirap. Biruin mo 'yon. Sobrang hirap na ng trabaho, sila yung nagpapakain sa ating mga kababayang Pilipino. Tapos sila pa yung mahirap. Kaya isa sa mga programa ni PBBM talaga is yung tulungan ang ating mga kababayang magsasaka at yung yung batas nga po na pinirmahan ni PBBM, yung New Agrarian Emancipation Act na naglalayong mabura na yung mga pagkakautang, yung mga surcharge, taxes dahil sa utang sa lupa ng ating mga kababayang magsasaka ngayon po mapapasa kanila na. 'Di ba? And aside from that, kaya nga si PBBM kasama po sa mga distribution, pinangunahan niya dahil gusto niya makita yung sitwasyon ng ating mga kababayan. Kasi sabi nga ni PBBM, hindi natatapos sa pagbibigay or pagdistribute ng mga titulo ng lupa sa ating mga magsasaka. Kasi mamamahagi siya ng mga bagay na kakailanganin ng ating mga kababayan. Katulad na lamang nitong mga machineries na makakatulong para mas mapabilis or mapadami yung produksyon, di ba? At mas mapagaan ang trabaho ng ating mga magsasaka. Di ba? So, yan mga kababayan, good news po ito and sana, no, i-share po natin ang video na ito para mas maraming mga kababayan natin ang makakakita ng mga nagagawa ng ating pamahalaan. So, once again, this is Divine PH and maraming salamat po sa inyo.